Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Ako nga pala si Redelo. Matagal kong pinag-isipan kung ipapadala ko ba ang sulat na ito dahil aminin natin, Papa Dudut, hindi madaling i-broadcast ang sariling katangahan at kasalanan sa buong Pilipinas. Pero na-realize ko na baka eto na rin ang paraan para gumaan ang loob ko at para na rin magsilbing babala sa mga lalaking mabilis matukso kapag may nakitang bago. Construction worker ako, Papa Dudut. Alam mo naman ang buhay sa site. Buhay kabayo. Pukpok dito, buhat doon, laging puyat at laging babad sa initan. Ang akala ko noon, Papa Dudut, basta masipag ka lang at tinitiis mo ang hirap ng trabaho ay sapat na yon para tawagin kang mabuting lalaki at maayos na asawa. Pero nagkamali ako. Sa paghahanap ko ng bago sa panlasa ko ay unti-unti ko palang winawasak ang pundasyon ng sarili kong buhay. Ito ang kwento ko, Papa Dudut, sana po ay pagtiyagaan mong basahin ang mahabang salaysay ng buhay ko. 4 na taon na kaming kasal ni Mayet. Si Mayet yung klase ng babae na kung titignan mo ay simple lang talaga. Hindi siya mahilig mag-makeup, hindi maporma, pero pagdating sa pag-aalaga sa akin ay wala kang mairereklamo. Kahit gipit kami sa pera, kahit baon kami sa utang minsan dahil sa liit ng sweldo ko, sa construction ay hindi niya ako hinahayaang pumasok sa site na walang laman ng tiyan. Del, dinagdagan ko ang saing ngayon. May saging din dyan sa tabi ng lagayan. Baunin mo para may panghimagas ka mamaya. Yan ang lagi niyang bilin sa akin tuwing alas 5 ng umaga habang nag-aabang ako ng jeep papunta ng Quezon City, kung saan ay may tinatayong malaking condo project. Sa totoo lang, Papa Dudut, nung unang 2 taon namin ay halos maiyak ako sa pasasalamat tuwing bubuksan ko ang Tupperware ko sa tanghalian. Habang ang mga kasamahan ko ay nagtsatsaga sa instant noodles o kaya ay nakikiraan lang ng ulam. Ako laging may maayos na kanin, may pritong isda, may ginisang gulay o kaya naman ay adobong tuyo. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ni Mayet sa bawat butil ng kanin na isinusubo ko. Pero alam mo kung ano ang mahirap sa tao, Papa Dudut. Ang ugali nating madaling magsawa kapag paulit-ulit na ang takbo ng buhay. Pagdating ng pang-4 na taon namin ay nagsimula ng magbago ang takbo ng utak ko. Araw-araw pagod ako mula sa pagbuhos ng semento. Ang sakit sa likod, ang hapdi sa balat ng sikat ng araw. Tapos kapag sumasapit ng alas 12 ng tanghalian, hahanap ako ng lilim sa gilid ng mga nakatambak na semento. Bubuksan ko ang baon ko at doon ko makikita ang parehong mukha ng ulam. Kung hindi to yung adobo, ginisang ampalaya na medyo nangingitim na dahil sa tagal sa biyahe. Nagsimula ako magreklamo sa sarili ko. Sabi ko, ano ba to? Ganito na lang ba palagi? Trabaho, pagod, tapos ganitong ulam muli. Hindi ko naisip na si Mayet gumigising ng alas 4 ng umaga nagtsatsaga sa usok ng kalan para lamang may mabaon ako. Nakalimutan ko ang sakripisyo niya dahil mas nangingibabaw sa akin ang pagod at ang matinding inggit sa mga nakikita kong bago sa paligid ko. Doon na pumasok ang demonyo sa buhay ko. Doon ko nahanap ang ibang panlasa na unti-unting lumason sa akin. Isang tanghalian, tirik na tirik ang araw, ramdam ko ang singaw ng semento, Papa Dudut. Habang nagpupunas ako ng pawis gamit ang basahan kong nakasabit sa balikat ay wala akong ganang buksan ang baon ko. Naupo ako sa isang tabi nakatitig sa kawalan nang biglang may narinig akong boses ng malambing na parang kumakanta. Ulam kayo dyan, mainit pa ang ulam, may adobo, may pakbet at may espesyal na dinuguan. Si Sandy, siya ang bagong naglalako ng ulam sa site namin. Bata pa si Sandy, Papa Dudut. Siguro nasa 23
o 24 anyos pa lamang. Maganda siya, matangos ang ilong at laging nakasuot ng maikling short na hapit sa kanyang hita. Kahit pawisan siya sa pagbubuhat ng malaking basket ng mga ulam, lagi siyang may matamis na ngiti na para bang hindi siya napapagod. Lahat ng mga lalaki sa construction site mula sa mga kargador hanggang sa mga foreman ay nagunahang bumili sa kanya. Hindi lang dahil sa ulam, kundi dahil na rin sa ganda niya at sa lakas niyang makipagbiruan. Nang una ay nakatingin lamang ako sa malayo, pero isang araw ay lumapit siya sa pwesto ko. Tiningnan niya ang tupperware kong nakabukas pero hindi ko ginagalaw. "Oh, Redelo, bakit hindi mo pa kinakain yung baon mo? Mukhang matabang yata ang luto ng misis mo ha," sabi niya sabay tawa ng mahina. Nabigla ako kasi kilala niya ang pangalan ko. Hindi naman. Pagod lang ako, Sandy," sagot ko. Medyo nahihiya pa ako ng oras na ito. Nilapag niya ang basket niya sa harapan ko. Tapos ay may kinuha siyang isang plastic ng ulam. Dinuguan, kitang-kita ko ang taba ng baboy na lumulutang sa itim na malapot na sabaw. At may mahabang sili pa sa ibabaw. "Heto, subukan mo tong dinuguan ko. Dinagdagan ko ng sili para ganahan ka," ang sabi niya. Pero ang mas nagpabilis ng tibok ng puso ko, Papa Dudut, ay nung haplusin niya ang braso ko habang inaabot ang ulam. Napakalamig ng kamay niya kumpara sa mainit kong balat. Kinabahan ako na ewan na parang nakuryente. "Magkano to, Sandy?" "Babayaran ko," ang sabi ko habang kinakapa ang pitaka ko. "Wag na, libre ko na sa iyo yan. Basta bukas sa akin ka na bibili ng ulam ha," sabay kindat sa akin bago siya naglakad paalis. Habang ang short niya ay umiindayog na naging mitya ng maling pagnanasa sa utak ko. Nang tikman ko ang dinuguan niya, Papa Dudut, aaminin ko na masarap talaga. Manghang, malasa at ibang iba sa matabang at paulit-ulit na luto ni Mayat sa bahay. At doon nagsimula ang lahat. Sa bawat subo ko ng ulam ni Sandy ay unti-unting nabubura sa isipan ko ang mukha ng asawa ko naghihintay sa akin sa bahay. Hindi nagtagal, ang simpleng bilihan ng ulam sa tanghalian ay nauwi sa palitan ng numero ng cellphone. Nagsimula sa text na, "Redelo, anong ulam ang gusto mo bukas?" Hanggang sa naging, "Redelo, nagustuhan mo ba ang luto ko? Sana'y nagustuhan mo rin ako." Tuwing gabi kapag uuwi ako sa bahay, iba na ang pakiramdam ko. Lalapitan ako ni Mayet, tatanungin kung kumusta ang trabaho at asikasuhin ako ng maligamgam na tubig para pampaligo. Pero ang isipan ko, nasa cellphone na nakatago sa bulsa ng maong ko. Hihintayin ko munang makatulog ng mahimbing si Mayet. Marinig ko lang ang mahinang hilat siya ng pagod niya bago ko dahan-dahang kukunin ang telepono ko. Magtatago ako sa ilalim ng kumot o kaya ay pupunta ako sa banyo, ihinaan ang liwanag ng screen at mag-uumpisa na kaming mag-text ni Sandy hanggang madaling araw. "Tulog na ba ang bantay mo? Namimiss ko na ang mga yakap mo tuwing break time," ang sabi ni Sandy sa akin. "Tulog na. Ikaw lang iniisip ko, Sandy. Ang sarap mo talaga mag-alaga," sagot ko naman sa kanya. Ganyan kami gabi-gabi, Papa Dudut. Alam kong mali. Alam kong may asawa ako at napakabuti ni Mayet sa akin, pero ang sarap kasi sa pakiramdam ng bawal. Yung excitement na baka mahuli ka. Yung pakiramdam na may isang batang babae na nagkakagusto sa isang simpleng construction worker na katulad ko. Binuhat nito ang ego ko bilang isang lalaki. Naging mabilis sa mga sumunod na mga pangyayari. Isang tanghalian ng medyo kaunti ang tao sa likod ng site kung saan nakatambak ang mga simento, plywood at mga scaffolding. Niyaya ako ni Sandy. Ang sabi niya may ipapakita raw siyang bagong pwesto sa akin. Doon sa dilim at sa amoy ng tuyong simento. Ginawa namin ang kasalanan. Sa bawat tanghalian, imbes na kumain ng kanin, doon kami nagtatagpo para sa panandaliang ligaya. Naging kabit ko si Sandy sa mismong construction site. Ang nakatambak na simento ang naging saksi sa pagtataksil ko sa babaeng nagbigay sa akin, Papa Dudut, ng buong buhay niya. Nabulag ako ng tuluyan, Papa Dudut. Akala ko'y habang buhay kong maitatago ang aming maduming sekreto. Sumapit ang araw ng kaarawan ko at tulad ng dati. Pumasok ako sa trabaho na parang normal na araw lamang.
Hindi ko alam na may inihandang sorpresa ang tadhana para sa akin. Isang sorpresa na magiging simula ng aking kalbaryo. 12:00 ng tanghalian. Katatapos lang naming magbuhos ng semento sa ikatlong palapag. Pagbaba ko ay laking gulat ko nang makita ko ang pamilyar na figura ng isang babae na nakaupo sa may waiting area sa labas ng gate ng site. Si Mayet nakasuot siya ng simpleng bestida, bitbit ang isang malaking container ng pansit gisado na may mga hiwang itlog sa ibabaw. May bitbit din siyang plastic ng juice. "Happy birthday, Del!" Nakangiting salubong sa akin ni Mayet nang makalapit ako. Halatang pagod siya sa biyahe mula sa bahay at kitang-kita ang hulas ng mukha niya dahil sa init ng pagkukommute. Sabi ko sa sarili ko, bibisitahin kita ngayon kasi birthday mo para naman makakain kayo ng mga kasamahan mo ng pansit. Natuwa ang mga kasamahan ko. "Wow, salamat! Ang bait talaga ng asawa mo, Del!" Sigaw ng mga katrabaho ko. Pero ako, Papa Dudut, imbes na matuwa, nakaramdam ako ng matinding kaba. Parang umurong ang dila ko at biglang namawi sa mga palad ko. Paano kung dumating si Sandy? At ang kinakatakutan ko nga ay nangyari na. Hindi pa kami nakakaupo ng maayos sa lilim ng isang malaking container van. Narinig ko na ang boses ni Sandy na papalapit, bitbit ang kanyang basket ng mga ulam. Nakita niya kami at nakita niya si Mayet na nakaupo sa tabi ko habang nilalagyan ako ng pansit sa plato. Nakita ko ang kakaibang kinang sa mga mata ni Sandy. Isang halo ng selos, pang-aasar at panganib. "O Rodelo, sino itong kasama mong napakagandang babae?" Tanong ni Sandy. Lumapit talaga siya sa pwesto namin at ibinaba ang basket niya sa tapat namin. Nakangiti siya ng nakakaloko. Yung ngiting alam mong may gustong pasabugin. Asawa ko si Mayet," sagot ko. Naramdaman ko na naman ang pawis na malapot na gumagapang mula sa noo ko, pababa sa aking leeg kahit na nasa ilalim kami ng lilim. Tumingin si Sandy kay Mayet, sabay abot ng isang nakabalot na ulam na alam kong dinuguan. Si Mrs. pala. Tikman mo ito. Mrs., espesyal na pagkakaluto ko dyan ha. Laging kinakain ng asawa mo tuwing break time." Tumingin si Mayet sa ulam tapos ay tumingin kay Sandy. "Salamat," maikling sagot pa ni Mayet. "Naku, walang anuman Mrs. Parang yung pag-aalaga ko lang din naman sa asawa mo tuwing break time nila ang pagluluto niyan. Hinding-hindi na malilimutan ang lasa, hindi ba Rodelo?" Sabay sulyap sa akin ni Sandy na may kahulugan. Sa sandaling yon, Papa Dudut, parang huminto ang ikot ng mundo ko. Napatingin sa akin si Mayet ng matagal, isang tingin na napakalalim, napakatahimik, pero parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa budhi ko. Parang binabasa niya ang bawat text, ang bawat larawan at ang bawat kasalanang itinatago ko sa likod ng mga semento. Kumain kaming tatlo ng sabay-sabay sa isang lamesa kasama ang ilang katrabaho ko. Pero ang bawat subo ko ng pansit ay parang lason na bumabara sa lalamunan ko dahil sa tindi ng tensyon. Panay ang parinig ni Sandy habang nagbebenta sa iba. "Kaya talaga mga bossing, napaka gugutom nyo. Pero okay lang basta yung mga customer kong uhaw at gutom, alam kong lagi namang bumabalik sa akin kahit busog na sila sa bahay." Sabi ni Sandy habang tumatawa ng malakas at tumitingin sa direksyon namin. Nakita ko ang panginginig ng kamay ni Mayet habang hawak ang kutsara niya. Unti-unting nawawala ang kulay sa mukha niya pero pinipilit niyang magpakatatag. Ibinaba ni Mayet ang kutsara niya. Inarap si Sandy at nagsalita sa boses na kalmado pero bakas ang bagsik ng isang nasaktang asawa. "Salamat sa ulam mo, Sandy ha. Masarap nga siguro. Pero alam mo ba na kahit gaano kasarap ang ulam sa labas, ang asawa ko ay sa bahay pa rin umuwi para magsaing?" Tumawa lang ng mahina si Sandy. Walang bakas ng takot. "Sigurado ka ba, Mrs.? Baka mamaya ay busog na siya bago pa makarating sa inyo. Hindi mo lang alam." Hindi ko na kaya, Papa Dudut. Parang sasabog ang dibdib ko sa hiya at takot. Agad kong hinawakan sa braso si Mayet at pinatayo ko siya. "Mayet, umuwi ka na. Malapit na mag-time. Bawal ang bisita kapag nagsimula na ang operations." "Sige na, salamat sa pansit.
Ang sabi ko habang tinutulak ko siya palayo sa site. Hindi na sumagot pa si Mayet. Naglakad siya palayo ng hindi lumilingon at ang likod niya ang huli kong nakita bago ko bumalik sa trabaho na may mabigat na daluyong sa dibdib. Pagdating ng gabi, pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang nakakabinging katahimikan. Kadalasan pagbukas ko ng pinto ay amoy agad ang ginisang bawang o kaya naman ay tunog ng TV. Pero ngayon ay madilim ang sala. Walang nakahandang hapunan sa lamesa. Walang tunog ng kahit na ano kundi ang mahinang pihit ng bentilador. Kinabahan na ako. Pinihit ko ang ilaw sa sala at doon ko nakita si Mayet nakaupo siya sa sahig sa tabi ng higaan namin nakasandal sa pader. At sa kanyang kanang kamay hawak niya ang luma kong cellphone. Nabitawan ko ang bag ko. Doon ko lang naalala bago ako maligo noong hapon pagka-uwi ko, iniwan ko ang cellphone ko sa ibabaw ng charger at nakalimutan ko itong ilak dahil sa pagmamadali at pagod. Lahat ng usapan namin ni Sandy papadudot lahat ng mga bastos na text. Ang mga taguan namin sa site at ang mga larawan naming dalawa na magkasama sa isang murang paupahan na pinupuntahan namin minsan kapag linggo ay nakita na pala niya. Lahat-lahat walang natira. Redelo, tawag niya sa pangalan ko. Hindi siya sumisigaw. Mas natakot ako dahil sa kalmado ngunit basag niyang boses. Iniangat niya ang mukha niya at doon ko nakita ang mga mata niyang mugtong-mugto. Basang-basa ng luha na patuloy na umaago sa kanyang pisngi. Masarap pa talaga ang ulam niya kaysa sa mga luto ko para sa iyo. Kulang pa ba ang 4 na taon na binigay ko ang lahat para lamang alagaan ka? Parang pinipilipit ang puso ko. Agad akong lumapit, lumuhod sa harapan niya at tinangkang hawakan ang mga kamay niya pero iniwas niya ito. Mayet, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Iyak ko habang pilit kong hinahawakan ang paa niya. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Natokso lamang ako, Mayet. Pero ikaw lang ang mahal ko, ikaw lang ang asawa ko. Lalayuan ko na si Sandy at hindi ko na siya kakausapin, pangako. Tumayo si Mayet, dahan-dahan na parang bawat galaw niya ay may mabigat na pasanin. Tiningnan niya ako ng may halong puot at matinding pagkadismaya. Kinuha niya ang isang bag na nakalagay na pala sa tabi ng cabinet, nakaimbak na ang mga gamit niya. Sige Redelo, pinapatawad na kita, ang sabi niya. Pero ang kasunod ng mga salita ang nagpatapos sa natitira kong lakas. Pinapatawad kita bilang tao. Pero hindi na ako ang magluluto para sa iyo. Bahala ka na kung anong ulam ang gusto mong kainin simula ngayon. Akala ko ay tuluyan na niya akong iiwan at sasakay ng bus paprobinsya ng gabing yon. Pero ang ginawa niya kinabukasan ay isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan sa buong buhay ko. Kinabukasan pumasok ako sa trabaho na parang lumulutang ang sarili ko. Walang baon, walang tulog at puno ng takot. Pagdating ko sa harapan ng malaking gate ng construction site, napansin ko nagkakagulo ang mga katrabaho ko. Maraming nakatambay, nagbubulungan at may tumatawa habang nakatingin sa tapat ng kalsada. Nang makalapit ako, parang gumuho ang lupa sa tinatayuan ko. Doon sa harapan ng gate, magkatapat ang pwesto ng 2 babae. Sa kaliwa si Sandy, bitbit ang kanyang basket ng ulam na tulad ng dati. At sa kanan naman ay si Mayet, may dala siyang isang maliit na folding table. May mga nakahilerang mga kaldero ng mga ulam. At sa ibabaw ng lamesa niya ay may malaking karton na may nakasulat na special ulam ng legal na asawa. Pero hindi lang yon, Papa Dudut. Sa bawat takip ng kaldero ni Mayet may nakadikit na photocopy ng mga screenshot ng text message namin ni Sandy. At may malaking printout pa ng mukha ni Sandy na may kasamang mukha ko habang nasa loob kami ng paupahan. Pinagpipistahan kami ng chismis ng buong construction site. Ang mga foreman, ang mga structural engineers, ang mga kapwa ko kargador, lahat sila ay nagbabasa ng mga nakadikit na papel habang bumibili ng ulam kay Mayet. Abadel, matindi pala ang stamina mo sa likod ng semento ha. Biro ng isang katrabaho ko sabay tawa ng malakas. Halos hindi ako makatingin sa kanila. Gusto kong lamunin ng lupa noong oras na ito.
Ang dangal ko bilang lalaki at bilang manggagawa ay tuluyang nayurakan sa harapan ng daang-daang tao. Biglang naglakad si Sandy papunta sa pwesto ni Mayet. Galit na galit ang mukha niya, nanlilisik ang mga mata dahil sa pagpapahiya na ginawa ni Mayet sa kanya. Lumapit siya, dumiin ang mukha niya kay Mayet at may binulong na sapat na malakas para marinig naming mga nakapaligid. Ang binulong niyang yon ang nagpatahimik sa buong ingay ng kalsada. Kahit na anong gawin mong pagpapahiya sa amin, huli ka na, Mayet. Dahil ang bunga ng ulam ko ay nasa loob na nito. Sabay hawak ni Sandy sa kanyang tiyan habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawa ko. Buntis si Sandy at ako ang tinuturo niyang ama. Nanlamig ang buong katawan ko, Papa Dudut, pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa gitna ng kalsada. Tumingin ako kay Mayet at nakita ko kung paanong nanginig ang panga niya sa galit at sakit. Pero bago pa man may makapagsalita sa aming tatlo, isang malakas na busina ng sasakyan ang bumasag sa eksena. Isang mamahaling itim na pickup truck ang pumarada sa harapan namin. Bumukas ang pinto at bumaba si Engineer Rogando, ang matapang at kinakatakotang foreman ng buong proyekto. Na siya ring may hawak ng mga supply ng materyales. Pero ang mas malaking katotohanan na hindi ko alam, si Engineer Rogando pala ay ang asawa ni Sandy na lihim nitong pinagtataksilan din sa labas. May hawak na folder si Engineer, galit na galit ang mukha niya, mapula ang mata na parang pumapatay ng tao. "Sino sa inyo si Redelo?" Sigaw niya habang naglalakad patungo sa akin. "Ako po, Engineer," sagot ko at nangangatog ang tuhod. Inihagis niya sa harapan ko ang mga kopya ng CCTV footage mula sa main office. Doon malinaw na nakita ang mga video tuwing gabi. May mga taong nagbubuhat ng mga mamahaling bakal semento at mga bakal ng kuryente palabas ng site gamit ang isang delivery van. Hindi lang pambababay ang ginagawa mo rito sa site ko, Rodelo. "Nagnanakaw ka rin," sigaw ni Engineer Rogando. "Wala akong alam sa pagnanakaw na yan, Papa Dudut. Kahit kailan ay hindi ko ginalaw ang mga materyales ng kumpanya." Tumingin ako kay Sandy para humingi ng tulong pero bago ko pa man mabuksan ang bibig ko, biglang sumigaw si Sandy para iligtas ang sarili niya mula sa galit ng asawa niya. "Oo, Engineer, si Redelo nga ang naglalabas ng mga bakal at semento tuwing gabi. Siya ang kasabwat ng mga sindikato. Nakita ko siya ilang beses na," sigaw ni Sandy habang umiiyak. Tinuturo ako ng kanyang daliri upang ibaling ang lahat ng sisi sa akin at pagtakpa ng sarili niyang mga kalokohan. Gumuho ang mundo ko, Papa Dudut, sadyang ginamit lang ako ni Sandy. Ang akala kong relasyon na puno ng sarap ay isa palang maikling pagsasama lamang at malaking patibong. Ginagamit nilang pangalan ko, ang schedule ko sa gabi para maging pain sa kanilang mga ilegal na gawain. "Wala akong kinalaman dyan, sinungaling ka, Sandy," sigaw ko pero huli na ang lahat. Kinaladkad ako ng 3 malaking security guard patungo sa admin office. Doon ay mabilis akong pinapirma ng termination paper, tinanggal ako sa trabaho ng walang kahit na anong sahod, walang back pay at may banta pa ng demanda mula sa management. Nang ilabas ako sa gate ng site, matapos makuha ang mga gamit ko, wala na doon ang folding table ni Mayet. Iniwan na niya ako sa gitna ng kaguluhan. Nawalan ako ng trabaho. Nasira ang aking dangal, naging mukhang kriminal sa mata ng lahat at higit sa lahat ay tuluyan nang lumisan ang nag-iisang babaeng nagmamahal sa akin ng tunay. Ang mga sumunod na buwan, Papa Dudut, ay ang pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Dahil sa masamang record ko sa nakaraang construction site. Mabilis kumalat ang pangalan ko sa mga agency sa Quezon City at maging sa mga karatig bayan. Magnanakaw, manloloko. Yan ang nakatatak sa pangalan ko. Walang gustong tumanggap sa akin kahit simpleng kargador. Naubos ang kaunti kong ipon, hindi ko na mabayaran ang upa sa tinutuluyang kong kwarto. Kaya pinalayas ako ng may-ari. Ang isang lalaking dati ay may maayos na tahanan at may asawang nag-aalaga, ngayon ay naging isang palaboy sa lansangan. Natutulog ako sa gilid ng mga saradong tindahan sa EDSA, nakahiga sa ibabaw ng mga lumang karton.
Kumakain ako ng mga tira-tira mula sa mga fast food chain o kaya naman ay nagtsatsaga sa paghingi ng barya sa mga dumaraang sasakyan. Gabi-gabi habang nakatitig ako sa madilim na langit at naririnig ko ang ugong ng mga sasakyan, umiiyak ako sa matinding pagsisisi. Naalala ko ang mga luto ni Mayet. Naalala ko yung tuyong adobo na dati ay kinasusuyaan ko. Naalala ko yung ginisang ampalaya. Napagtanto ko na ang bawat subo na ibinibigay sa akin ni Mayet noon ay puno ng pagmamahal, katapatan at ng sakripisyo. Mga bagay na binaliwala ko para lamang sa panandaliang sarap ng ulam ng ibang tao. Napakalaki kong gago, Papa Dudut. Kung maaari ko lamang ibalik ang oras, kahit tuyong asin lang ang iulam ko araw-araw basta kasama ko si Mayet ay gagawin ko. Isang gabi malakas ang ulan, basang-basa ako sa ilalim ng isang waiting shed, nanginginig sa lamig at gutom. Biglang may lumapit sa aking isang matandang babae na may bit-bit na payong. Tinignan niya ako ng may awa tapos ay inabot sa akin ng isang supot na naglalaman ng mainit pang pandesal. Huwag kang mawala ng pag-asa, iho. Malumanay na sabi ng matanda sa akin. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatao nating lahat. Walang taong perpekto. Pero ang tunay na halaga ng isang lalaki ay hindi sinusukat sa kung gaano siya kalalim nadapa, kundi kung paano siya babangon at itatama ang kanyang mga pagkakamali. Ang mga salitang yon, Papa Dudut, ay parang isang malakas na sampal sa natutulog kong pagkatao. Tama ang matanda. Hindi pwedeng habang buhay na lamang akong iiyak dito sa kalsada. Kung mamamatay man ako, gusto kong mamatay na malinis ang pangalan ko. Lalo na sa mata ni Mayet, doon ako nagdesisyon na linisin ang pangalan ko at hanapin ang ebidensya na hindi ako ang nagnakaw sa site. Nagsimula akong bumangon mula sa kawalan, nagtrabaho ako bilang basurero, sumama sa mga truck ng basura para lamang may pangkain araw-araw. Nagkargador din ako sa Clover Leaf Market sa Balintawak. Nagbubuhat ng mga sako ng sili at sibuyas mula sa alas 12 ng madaling araw hanggang umaga. Kahit anong marangal na trabaho basta kumita lang ng kaunting pera at may magamit ako sa pag-iikot para malinis ang pangalan ko. Ang mga bakanting oras ko ay bumabalik ako sa paligid ng lumang construction site. Nagtatanong-tanong sa mga dating katrabaho kung nasaan na sina Sandy at Engineer Rogando. Hanggang sa isang araw matapos ang halos 5 buwang paghahanap, nakita ko muli si Sandy. Pero hindi na siya yung dating masayahing Sandy na laging nakashort at may matamis na ngiti. Nakita ko siya sa isang maliit at maduming karinderya sa may Novaliches. Nakaupo siya sa isang sulok at may pasa sa mukha niya. Mugto ang mga mata at halatang pinabayaan na ang sarili. Nalaman ko sa mga usap-usapan na iniwan na rin pala siya ng kanyang asawa matapos lumabas ang resulta ng DNA test. Hindi kay engineer at lalong hindi sa akin ang dinadala niyang bata, kundi sa isa pang lalaki na nakarelasyon niya. Bugbog sarado siya nito bago pinalayas. Lumapit ako sa kanya noong una, natakot siya at akala niya isasaktan ko rin siya at maghihiganti ako. Pero naupo ako sa tapat niya ng kalmado. Sandy, tawag ko sa kanya. Hindi ako napadpad dito para saktan ka o pagtawanan ang lagay mo. Lumapit ako dito dahil may hihilingin akong isang bagay na matagal nang ninakaw sa akin. At yun ay ang katotohanan. Tumingin siya sa akin at umiiyak. Sandy, maawa ka naman sa akin. Tingnan mo ang buhay ko. Naging palaboy ako dahil sa kasalanang hindi ko ginawa. Sabihin mo ang totoo sa pulis. Sabihin mo na wala akong kinalaman sa pagnanakaw ng mga materyales sa site. Pakiusap ko sa kanya habang pilit kong pinipigilan ang sarili kong maiyak. Dahil sa matinding takot sa bigat ng karma at sa konsensya na marahil ay lumingon din sa kanya. Sumama sa akin si Sandy sa pinakamalapit na presinto. Doon sa harapan ng mga pulis, formal siyang nagbigay ng salaysay. Inamin niya ang lahat ng detalye ng tunay na pagnanakaw, kung paano nila ginamit ang pangalan ko at kung sino ang totoong mastermind na nagbenta ng mga bakal at semento. Matapos nga ang ilang linggong investigasyon, nakalabas ang warrant of arrest para sa totoong mastermind. Sa wakas, Papa Dudut, nalinis ang pangalan ko sa lahat ng construction agencies. Pwede na akong bumalik sa maayos na trabaho. Pero alam ko sa sarili ko
Ang pinakamahirap at pinakamahalagang parte ng pagbangon ko ay hindi ang paghahanap ng trabaho, kundi ang hanaping muli si Mayet para humingi ng kapatawaran. Nalaman ko mula sa isang kamag-anak ni Mayet na bumalik siya sa kanilang probinsya sa Pangasinan. Ginamit ko ang huling perang naipon ko sa pagiging kargador para makabili ng tiket sa bus. Pagdating ko sa bayan nila, wala ang mga tricycle na gustong pumasok sa liblib na baryo kung nasaan ang bahay ng mga magulang niya, kaya naglakad lamang ako. Naglakad ako ng ilang kilometro sa ilalim ng sikat ng araw, binaybay ang mahabang pilapil ng bukid. Pero hindi ko naramdaman ang pagod, Papa Dudut. Ang tanging laman ng isipan ko ay ang mukha ni Mayet. Nang marating ko ang maliit nilang bahay na may bakod ng kawayan, nakita ko siya sa hardin sa harapan. Nagtatanim siya ng mga gulay, may talong, may sitaw, nakatali ang buhok niya, simple ang suot at sa paningin ko ay mas lalo siyang gumanda kumpara nung huli kaming magkita sa magulong kalsada ng Quezon City. Dahan-dahan akong lumapit sa bakod. Nang mapansin niya ang yabag ko, lumingon siya at nabitawan niya ang maliit na palang tinatanaw habang hawak niya. Hindi ako nagsalita ng kung ano-ano, Papa Dudut. Agad akong lumuhod sa harapan niya, sa mismong lupang madumi. Hindi para pilitin siyang bumalik sa akin kundi para lang ibigay ang kapayapaang nararapat sa kanya. Mayet, panimula ko habang nakayuko. Alam kong wala na akong mukhang ihaharap sa iyo pagkatapos ng lahat ng katarantaduhang ginawa ko. Pero pumunta ako rito para malaman mo na malinis na ang pangalan ko sa mga pulis. Hindi ako ang nagnakaw, Mayet. Natukso ako, naging masamang asawa ko, pero hindi ako kriminal. Huminga ako ng malalim habang ang luha ko ay pumapatak na sa lupa. Hindi mo na kailangan bumalik sa akin. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko. Gusto ko lang humingi ng tapat at buong pusong kapatawaran para sa lahat ng sakit at hiya na naibigay ko sa iyo. Nanatili siyang tahimik ng matagal at ang tanging naririnig ko lamang ay ang hihip ng hangin sa bukid. Ang akala ko ay tatalikuran niya ako at papasok na sa loob ng bahay, pero maya-maya pa ay narinig ko ang mahinang hikbi niya. Inangat ko ang ulo ko, umiiyak si Mayet pero walang galit sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at dahan-dahan yon. Redelo, matagal na kitang pinapatawad. Ang sabi niya sa boses na musika sa aking pandinig. Pero ang tiwala ay parang basag na salamin. Kapag nabasag mo na, napakahirap ng buuin muli. Dahil kahit pagdikitin mo pa, ay may mga lamat pa ring maiiwanan. Huminto siya sandali, pinunasan ang kanyang luha at tumitig na sa akin. Pero nalaman ko ang paghihirap mo, ang pagiging basurero at kargador mo at ang paghanap mo kay Sandy para lang itama ang lahat. Nakita ko na nagbago ka na talaga. Inabot niya ang marurumi kong kamay at dahan-dahan niya akong pinatayo mula sa pagkakaluhod. Handa akong magsimulang muli kasama ka. Pero dahan-dahan lang, Redelo. Ayoko nang magmadali. Simula ng araw na yon, Papa Dudut, ay hindi na ako bumalik pa ng Maynila para mag-construction. Mas pinili kong manatili sa probinsya sa tabi ni Mayet. Nagtayo kami ng isang maliit na karinderya sa harapan ng aming bahay gamit ang natitira kong lakas at mga kaalamang ibinahagi sa akin ng buhay. Magkatulong kami sa lahat ng bagay. Tuwing alas 4 ng umaga sabay kaming gumigising. Siya ang naghihiwa ng mga rekados, ako naman ang tagagisa at tagabuhat ng mga mabibigat na kaldero. Pagdating ng tanghalian, sabay din kaming naglalako at nagpapakain sa mga tricycle driver at mga magsasaka sa aming bayan. Ang munti naming karinderya ay naging tanyag sa buong baryo. Hindi lang dahil sa sarap ng aming mga ulam tulad ng kare-kare at adobong may gata, kundi dahil na rin sa kwento ng aming pagbangon na naging inspirasyon sa marami naming mga kapitbahay. Natutunan ko sa mahabang at masakit na biyaheng ito na ang tunay na sarap ng ulam ay wala sa dami ng rekados, wala sa anghang ng sili, at lalong wala sa kung sinong magandang babae ang naglalako nito sa labas. Ang tunay na sarap ng pagkain ay nasa katapatan ng taong kasama mong kumain sa bawat hapagkainan, sa oras ng matinding kahirapan man o sa panahon ng ginhawa. Ngayon ay masaya na kaming namumuhay ni Mayet
At ang mas nagpapatamis pa sa buhay namin ay meron na kaming isang malusog na sanggol, isang maliit na Redelo Jr. na siyang nagpapasaya at nagbibigay ng ingay sa aming tahanan tuwing gabi. Salamat po sa tadhana dahil sa kabila ng aking malalaking pagkakamali ay binigyan pa rin niya ako ng pangalawang pagkakataon na malasahan muli ang tunay na kaligayahan. Ang pait ng aking nakaraan ay naging tamis ng aking kasalukuyan. At sumusumpa ako, Papa Dudut, sa harapan mo at sa lahat ng mga nakikinig na hindi ko nahahayaan na muling may umagaw sa ulam na para sa akin lang talaga. Maraming salamat po, Papa Dudut, at pagpalain ka ng may kapal. Ang inyong tagapakinig, Redelo. Mabigat ang naging daan ni Redelo, pero bilib ako sa iyo dahil hindi mo tinakbuhan ang mga naging bunga ng iyong pagkakamali. Maraming lalaki ang kapag nahuli at nasira ang buhay ay mas lalong nagpapakalunod sa bisyo o kaya ay naninisi ng ibang tao. Pero ikaw ay pinili mong harapin ang lamig ng lansangan, linisin ang iyong pangalan at lumuhod ng walang kapalit para lamang ibalik ang dangal na ninakaw mo sa asawa mo. Ang ginawa mong pagbangon mula sa pagiging palaboy patungo sa pagiging katuwang ni Mayet sa kalenderya ay nagpapatunay lamang na seryoso ka sa iyong pagsisisi. Biyaheng impyerno ang dinaanan mo, pero ang mahalaga ay natuto kang lumingon sa kung sino ang totoong nagpapahalaga sa iyo nung walang-wala ka pa. Ang buhay mo ay isang malaking paalala na ang kataksilan ay hindi lang basta simpleng natukso. Ito ay unti-unting pag-iba sa tiwala na binuo ng maraming taon para lamang sa parandaliang sarap na wala namang lalim. Madalas kapag naging komportable at paulit-ulit na ang takbo ng relasyon ay nakakalimutan natin ang babaeng walang ayos. At laging nagbabaon ay ang parehong babaeng nagpupuyat at nagsasakripisyo para lamang maitaguyod ang pamilya. Hindi mo makikita ang halaga ng isang tapat na asawa hanggat hindi mo nararanasang kumain ng tira-tira sa kalsada. Sa uli pinakita ng kwento mo na ang tunay na lalaki ay hindi sinusukat sa kung paano siya natukso at naghahari-harian, kundi sa lakas ng loob niyang aminin ang kanyang dumi, lunukin ang kanyang pride at magbago para sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ingatan mo si Mayet at ang munti ninyong pamilya dahil ang pangalawang pagkakataon ay hindi ibinibigay sa lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.